Kining programaha gihatod kaninyo sa Drip and Dip Cafe ug Montefrio Garden Resort. Wala man na siya mga feel sa atong Pwede na sila mataunan ng tubig. nabawa Yes, na nga. Again, at this juncture ay usa ka maayong adlaw kay tanang mga kaigsunan o naghinaot nga namo sa maayong hintang hangtod ni mga orasa. Welcome na usab sa ika-30 ka edisyon sa tuwang kapihan sa Kadangpan, Kadangpan Local Media Forum. O kami ang iyong mga moderator, Kadangpan Carlo Dolier, Si Kadangpan Tomas Abansinya, niya sa karon dinhi sa opisina sa CPTNO ang panguluhan ni retired Colonel Dionisio Abudi. Pagkuha sa impormasyon sa mga latest development di pa nakatong i-releasean nga mapper o unsa na dagan gato pahayag sa atong head sa CPTNO nga si Colonel Dionisio Abudi. Ang buntag sir sa atong ting paminaw o ting tanaw sa atong program. Maayong buntag sa ating panubay sa kapihan sa Kadangpan o may buntag kanimo Tomas. amigong Tomas o Carlo. oh yes, Salamat usab sa panahon nga inyong gigahin para ang among opisina makahatag og mga impormasyon dili lang kay sa mga isyu nga atong ginatiman kada adlaw kanang atong mahitungod sa atong mga operation kundi ang uban pang impormasyon nga ginahimo sa atong opisina especially sa umaabot atong 89 araw ng Davao. yes. Pero unang labing una nga nang ablihan nato aning pangutana with regards katong latest no regarding unahon sa nato katong napatuman na gyud ang clamping no ordinance no pero wala pa plano pa lang. So unsay status karon meaning Sa aftermarket nga mapper nga gidibatihan ni Colonel Busita. busita. Kaya unahon sa nato Oo. Okay, okay lang matubag nato ang inyong mga pangutana. So kung may sa clamping atong unahon ning galing Okay. sa bahin sa kwan. sige. Actually ang issue sa pag-operasyon nato sa aning Mapler Ordinance kini gitawag nato nga diha sa Section 182 sa atong Comprehensive Traffic Code of Davao City kini nga atong City Ordinance 0334-12 nga naprobahan ni atong 2012 kunya nahimong IRR naprobahan ang IRR atong 2015. So muna siya ang naa sa mong kuan sa mong section is modified Mapler on motorcycle muna siya. So unang-una ang mando diha nagingon nga it is prohibited for a person nga mag-drive sa usa ka motorcycle or motorcycle with sidecar or center car nga dunay modified muffler or detached muffler or without muffler. Mao na siya ang kuan naagid sa ordinance. Kunya nagingon diha kung ang usa ka tawo nga nag-drive sama na nga situation is dili lang kay magatubang siya og penalty o fine katong 500 pesos nga nakalapas siya kundi gitahasan pa nga atong opisina nga ma-impound siya kung masuta gyud nga doon na siya violation nga na-di modified tapos na apoy giditas gyud niya then og wala gyud mapler kay mo na siya nga makakos na gyud siya og kung sani og kasaba. So kung naa na siya diri sa kuan ang driver nga na impound ang iyang kuan iyang siya mismo mo ngita o mekaniko siya mo provide atong original para tanggalon o kambyuhan niya katong sa original muffler katong gitawag nato nga kini factory design with approved DTI mo na siya ang naaging sa bando siya ang mag-shoulder unya katong mekaniko siya mismo magtanggal diri
Pag natanggal na siya, nabayaran na yata ng penalties, diya pa siya ma-release. Mo na agad siya ang kamanduan. So, ang ako lang kuan diha siyempre kay wala man po nagingon nga dapat kung namin mo na player under ko siya og kuan, under ko siya og katong ang rate sa decibel wala man na og bando, no? So mo to nga mo kay klaro naman kayo modified. So mo diha lang lalis so niya niabot karon ang aftermarket. Ang aftermarket sumala wala man pud ma-define pa diha nang atong diha wa pud ma-define diha nang atong city ordinance. So ang aftermarket man god is dili siya factory design. Accordingly kay ngano third party man ang manufacture. Sa kung tanaw na to ang mga research ba. Third party meaning to say dili gyud ang DTI mo approve kay dili man dito factory design. Meaning to say kung Honda ang imong sakyanan dapat dito ka mo palit that is factory design. Kunya kung palit ka nang maplir dia sa kuan sa maong manufacturer sa Honda or sa Yamaha approve na ginadano DTI kay gikan man sa factory. So tinuod man pod nga madungog na to nga dili tanan aftermarket nga illegal. Ma-illegal siya kung kadtong wala na mosunod. Iyang ikalkal, iyang ikalkal na siya kay nakita naman ginamo na yung mga gagmay nga mga dito nga para makalusot siya, iyang paluagan, iyang pahugtan. So makita nato dito nga na-adyo siya modification na pod. So ana lang ang kuan wala. Dili ni issue nga dako kayo. It so happen siguro sa thousands nga amo nagpadiri. Pipila ra man pud ang nagkuhan na kung sani nagsignify nga mo contest siya. Wala may problema ang contest kay naman gina appeal man gina sa balaod pero ang amo diring kuan sa mag-contest ta siyempre naman tay hearing committee dire. I-determine kung na-adyo violation amo. Ipatawag tong apprehending officer, ipatawag tong katong nag-contest niya pasabot na mo kung in kaso dili ta mo sa dire ilibit nato dito sa unsani sa CTTB kay naman tay adjudication board dito para among the members of the CTTB nagkuha po ng mga membro dito nga nag-compose atong adjudication board para sa mga contest. Now, mo bitaw na nga kumusta na punta kay wala man ko kapil atong committee hearing kay napod may special nga meeting ni sa atong city admin mutulaw kadto sila atong ni Juan lang atong ni Perez si Major Pamplona. So, no na akong gikuan na kung in kaso nga mulampas siya sa 7 days or 5 days na wala masettle. So naman tayo nga dito sa traffic code nga non-appearance is 500 na po ang imong bayasan. Makuan ba siya? Ma-offset ba na siya? Ma-waive ba na siya? So ana ang mga proseso ba nga pasabot na to. So mura ng issue. Wala gid tay nga nanakop mi kay para lang mi na accomplishment no dili. Daghang kayo ang trabaho na dapat trabahoon. Ang problema kay daghan mo complain, daghan mo sulat, kung dili po na mo tuon, mayon inotin lang po ng CTT mo nganong wala gyud na mo aksyon dito. Ana lang ang sitwasyon. So karon kay na may amendments. So tumano na to. Ang napakoy gamay gani dito katong halimbawa namang gyud nga ang aftermarket dili bawal kung mupasa siya. Meaning to say murag sa decibel. Now, namang ko'y portion dito nga ningon nga ang katong driver nga nakabayulit, kuhaon niya ang motor, dalo niya nga to sa inspection niya. Ipasukod niya ang kuhan. Halimbawa, along the way, kay nakita man namo ang kuhan nga na-adjuston, ako ito pasa siya. So doon na yung problema. Basig siguro na to, mag-set of parameter kung unsa gyud ang aftermarket nga ani lang siya kasaba. Mo adto ba ta sa 9 violation ba sa city government o sa LGU? Nga musit siya ang parameter or limit nga instead of 99 kay mo pasado man gyud og pag-abot dito 98 lang so pasado siya pero sabag gyapon mo na siya dapat mo'y tanawon kung i-allow na siya so makabaluta tanan mga residente makabalong residente mga subdivision ay ngani di ay sabag gyapon tungod kay pasado siya sa decibel so dapat at limit kung unsa untang kung ako lay pakuanon personal na ako ni kung ako lay pasultion, kung unsa ang decibel sa original nga mapler ang iyang tingog, mo to sultan. Bahalag aftermarket siya. Ana lang ang ako ko. Wala na ko ilain dumang diya. Wala ko para mahap sa yuta unsa jud kay
Tingani bisan pagkuan kay nagawas naman sa mga kuan karon nga observer nga dili bawal ang aftermarket. Mo reklamo karon ang mga residente. Ang maestra naghimog lesson plan. May barangkada, kadlawon matugaw ang mga kuan. So, moingon mi diri, usaha mo pag-explain. Ay, ma'am, kuan man na 98 decibel ra man ang iya kay pasado man siya. So, usaha na pag-explain. So, mo yung gyapon nga wala jud gihimong city table kay daghang kasama diri. Wala jud aksyon ni. Ana lang, abot lang ko. Mali ko, dili ko gusto nga kung mugawas sa pud nga na akong kuan isto wala ko mahimo. Ana gyud ang unta kay kahapsay man o di wala untay violation sa kanang dili ta makadisturbo. Wala may problema usay kog gamiton. Di lang ta makadisturbo kanang gustong magpuyo nga malinawon, walay kasaba, especially katong may mga bata, mga extra, May mga masakiton masakiton pa. kadlawon, masakiton so kana lang ako. So karon Sir Junicio Bode, with regards sa katong mga ingon natong mga sakyanan nga nagpataka og parking man pod, regardless kung asa nga ipahimutang katong plano pa lang katong sa clamping ordinance I think. Pero unsay ipasabot nato katong ang dili mo tuman gyud nga ilak dayon ang ilahang sakyanan. Ingani ang mando sa atong kining ordinance, sa atong clamping ordinance, kining 061-2005 nga ordinance. Ang mando diha, tulo na siya ka area karon ng clamping zone para lang yun maklaro. Unang-una, siyempre, ang atong public parking, automatic na siya. O dunay tulo ka area, kining atong Mahadaang Marlica, gikan sa Castillo, padulong dito sa Lasang. That is daan Marlica, kanto gyud ang Castillo sa Mayasuela. Din kining atong Sandawa, kanang gitawon nato nga Sandawa gikan sa kanto G Tourist man na siya. Kanto Kimpo, padulong dito sa kanto MacArthur. That is sa G Tourist, Sandawa na dati. Unya gikan po diri sa Maya kining kanto Kimpo kanang naay John Paul padulong dito sa kanto Tulip Ikulan Drive. Muna siya ang mga clamping zone. So napatay i-identify kay may tahasa to but on April diha na magsugod ang atong kuan by March maghatag naming mga pahibalo nga by April magsugod na ang atong operation or full implementation sa atong clamping ordinance. Ang atong ginahimo karon is nagapabricate tag mga signages kay dili man pwede butangan nimo signages nga mag-implement ka. So sumala sa among record nga naanay na identify nato nga more than 188 ka mga signages gikan sa kanto Arcastillo to Lasang. Unya natay 16 diri sa Torres o kining Kimpo sa Sandawa o 16 po dito sa may Ikulan Drive. So muna siya. Unya, siyempre gitasan ta na may mando nga dapat natay notice nga naklam siya. So muna among initiative diri nga gihimo nga iniklam nimo pahibalo na to ang muna tay warning nga dapat dili niya mo attempt og drive. Kay kay naklam ang iyang sakyanan so dapat matawag si ani nga mga number kay para adto sa atong traffic enforcer. Muna karon ang among ginakuan so pag madto dito naman sa balaod nga dapat matanggal lang ang clamp kung mabayaran na niya, masete na niya. Karon gani sa akong initiative kay ako ginusulti kung ako maklam magabi nagdali ko padulong ko sa gawas. It so happen nga na ako igiatin na din parking nako ano yung pinay ka parking ko so naklam ko kung saan ako pagbayad kong gabi mo po na mo ginahisgutan karon madali kay gusto nato madali kay siyempre kabalo ka sa oras talakuan ka kanang sanay bulawanon ang oras sa matag tao no nga kanay especially kanang traveler so gusto na mo madali natay pagigalayon pod sa City Treasurer's Office kay ang ato man kung open sa 24 hours kini lang atong dikot. So na dihang dikot, ang akong ginasulti, kung naaday ko sa Lasang, kung saan na ako pangkuhan, gabi kayo. So nakigalayon mi sa city kung saan, masig pwede
ma-online, basig pwede sa bangko nga makakonek siya na apps. So muna siya ang atong ginagawa. Karong tibok bulan sa Marso ginapatigayon nato na. So napaganita mo ni siya ang mga example sa atong signages para sa clumping zone. Muna siya. So ginatiman nato ni tanan bisan pa man nga unsa ka busy sa atong opisina tungod sa pagprepara sa atong araw ng Davao, especially nga na atay Ironman, nagpatigayon ang atong mo ni siya ang mga area nga dapat nato butangan sa mga signages. Okay? Kini morning sa Maharlika. Unya kini morning sa along G Tourist, o kini mo along sa Ikulan Drive. So, sit ang atong kwan. So, naata karon dito sa na atong fabrication area na dito sa may slaughterhouse na man dito ang atong usa nga kwan sa section sa atong traffic engineering and infrastructure na dito ang atong sa fabricator na aman po diri sa ato kato sa pinning machine kay hiwalay man na siya. So ingana ang pagprepara nato sa atong clamping zone ordinance. Okay na, kabisi yun mo, sir, no? So, sa ganun, may mga sunog po doon, sir, no? Sa ako na matikdan. Ang reklamo sa mga fire trucks, ang mga agianan, di kaagi kayo mga nagparking. Apil ba na sa clamping diapon? Siyempre, ang clamping na to is medyo luagman. Oo. Naman diri sa kwan. Di man po ta pwede mag-implement kung wala gid dito na butang pa nga gidesignate na siya clamping zone. Kay na naman po puntis na. Puntis magani sa mapler kasaba kini pa ka nga wala man na sa clamping zone. Kay siyempre kabalo magid ang mga tao po kung sa ibalaod. So mo na atong ang kanang bahin na ng mga dungan lang nako ni kanang bahin na ng mga area nga dunay mga kalamidad, especially sunog nga dili makasulod. Actually nagkuantag task force ana apil ang CDRR mo, apil ang pulis, apil ang atong opisina, ang kanang gitawag nata apil ang ASO, ang Ancillary Services Unit, para ma-address kanang mga ingan nga sitwasyon kay kabalo kita nga madugay makasulod tungod sa mga guot ng kalsada. Muna siya sunatay road clearing operation, mag-identify ang ASO, mag-identify mutabang gyud ang kwan ang barangay kasi sila man yung kabalo. Nga kini gusto kayo. So ato na to na pag human na ang problema kay dili man nato mabantayan 24 hours. So na po mobalik na pod. So muna siya nga halos nga na cycle lang ang atong himuon. So siguro kung naay balaod jud ka totally ang isa ka street wala na jud yun wala na jud parking. Especially barangay, ang mag-identify, maghimog siguro og resolution pa-confirm nato sa sanggunian nga kining area walay kon kay morning post og kwan unay mga kwan o mutabang po ng atong opisina sa NBFR Motorized Vehicle Processing and Regulatory Division nga full implementation kung wala kay garage especially sa mga MTH, mga tricycle dapat wala ka diha. Para klaro lang ha, apil ta ng sakyanan maskin government owned vehicle nga clamping Naay mga exemption dili po tong nagtrabaho pare sa ako nagtrabaho po din yung parking ko dili pwede in emergency basis mga fire truck mga police nga nagresponde no na siya ang kuan sa mga medical nga ako na siya kanang exempted na siya mga armed forces of the Philippines nga naay kuan ay mga police o katong government ka magatulang ka dito yung parking ka dili siya sa tulang emergency cases para klaro lang Dili sama sa ginahimo ni Go nga grabe ka stricto madoktor ga opera kinahanglan maklamp ka gyud matuo ka gyud ka once ma-action og clamp na dapat ma-justify niya kay ingani man ang proseso sa operation pag abot dito karon gani na nagplano nga usaon nato pag monitor ang nagikan sa kanto padulong dito sa Lasang nga naay nagparking so additional na pud nga manpower additional og mobility na dapat para sa akong gihimo nga natay bike lane monitoring team so na pud sa akong plano nga maghimo na sad ko clamping monitoring team kay usahan ako pakabalo nga naay nagparking dia usahan ako pakabalo na nagclamp dia dapat na magbahis-bahis so mo na pud ka so ang akong mobile unit mabawasan na pud kay akong ihatag na pud sila so ingana gyud nga dapat flexible gyud ang atong kwan dapat kabalo taon sa mga ma-address yun na to pero dili na to
hagop tanan, you know. Pero kung Manang-manang. naalay kapasidad ang atong syudad, patagaan taw mga mobility. So medyo gaan sa among trabaho kay dili na may problema. Butangan ako kini naisa dire, naisa dito, naisa dire storage. So medyo Siya magbahis-bahis. but now, siyempre, itas na ang atong mga mobile unit, ang atong mga cycle. So na sila'y time nga sila'y mo robing. Kuan ba kining rotation. So ana ang kuan para mo-monitor gyud ato kay kabalo naman ta nga nahimuagi dito na ikaw nagbiyahe ka nya na po'y mga trailer diha. So butawag na po na dire, daga kay complain nga wala ni unsa ni address. So gi-anticipate na mo na daan. Okay. Ano pangutana po na ako, although natabunan man po sa daghang mga issue nga gi pasambit dire, but again, kay siyempre namatiknan man po nato nga ang mga traffic lights ino nato nga although naman uban ma-function uban mapalong within downtown area particularly sa Bahada and then kay namatiknan nako matagbiyahe man po nako no kay pasahero naman ko sa jeep makita man nako nga upgraded naman to although na justify naman to sa mental kalinan pero kamusta naman katong plano na ma-upgrade naman ta ng mga traffic lights? Yes, mao na siya. In fact, unang-una para sa mabala nato sa publiko no, especially sa atong mga Dabawenyo or mga bisita dire, ang atong traffic light is na kuha na sa na-implement siya in 2006. Okay. So pipila na karon ka tuig. So mga bitaw nga naay malfunction, ay wala na mag-function, halos katunga. So bisan pa man wala ang uban wala nang function nganong natay gidungag tungod kay necessity ni siya nga dapat butangan nato. Natay nadungag ka 5 kanang atong mga malagamot kay mo gid ako pangandoy nga dapat malagamot kay mo kuan man diha nga dapat nadyo traffic light diha. Okay, traffic man kaayo Kini panaadlaw. Kini atong lapu-lapu, atong dire sa Jacinto Circumferential Okay. o kining sa ato dire sa Eco West, kining Kimpo. So, og katong dito sa may Eden sa Maa. Okay. So, muna siya nga dungag. So, ganong na pa'y mga pending na dili pa nato makuan kay tungod magbuto primero sa plano nato sa high priority na system. Nya karon nababas naman na. Ya siyempre priority dapat mag-synchronize ang atong traffic lights sa atong Davao Bus kay mo bitaw na priority siya sumala sa plano nga dapat kung padulong na ang bus dapat makapture siya sa traffic lights sa atong traffic signal na coming ng bus so priority siya so mukulang siya priority kunya kung naka-stop siya ready siya nga dapat makadlo siya para dili siya manangan kaya sa na to pag plano nga gikan sa Toril padulong downtown is maabot kag oras nganong pwede usaw na to pagkuan nga 45 minutes lang siya or 30 minutes tungod ana nga sitwasyon so dapat mahaom siya mo to nga hinay-hinay lang sa siya hangtod nga ma-harmonize ang kining technology sa atong bus o katong sa atong traffic lights kay dili man basta sa atong traffic light kay US man na siya makin man na so makina siya so muna nga ana ang kuan pero kung ma-full blast na in-place na tanan so dapat synchronize pod nga ma-repair gyud tanan ang atong kuan traffic lights unya basig makita pod ninyo nga uy na may bago agdaw ano nagplasing so na may makita na ang gitawag namo da saturated na ba dili na ma-accommodate ang mga sakyanan sa atong kalsada muna mubalik ta dito sa atong judgment call atong i-plasing para ang katuoy gamay ra man dire kini sa akong i-out Naigaman nga. muna siya ang kuan kaya actually nahimura po na traffic tungod sa kadaghan kaya pwede man ni manual o gamay ra so tungod sa kadaghan luoy kayo ang enforcer mo na technology nga na pakita daan dito nga uy mo stop na dai ko ana ang pag-evolve sa atong traffic signal no dili kay naa dai ng traffic signal wala ang tao na gi-studyohan tungod sa kadaghan na para karon sa tuwa puno na jud kayo pero ang secondary is gamay ra so ako sa nung taga-agwan gayon instead nga 40 seconds lang dire basic pwede na ako ma 60 di ba kay wala may sakyanan dire anang logic so na po usahay nga naisunog gitawag ang 911 nga dunay kuan ambulance padulong dia so i-flashing nato na para tuloy-tuloy dili mo stop
ug na po'y mga dignitaries. Basi moinom sila. Anong na-plasing naman po na? So naay purpose. Except kung guba gid siya. No? Kung mag-stop ka nga magdubol-dubol, blinker na niya, double ang kuan. Kana guba na gid siya niya walay nagman. Okay, so makita na ko sa kalsada sa Makina, bangkar, tungkol sa kalsada ni Guba, mangguglo, manguna, grabe ka traffic sa tinuod lang. Kada adlaw. Sa tinuod medyo kuha bagyo sa una pag-assume nato dire. Pero nakita ginato unsa ang add sa mga sakyanan. Siguro makita ginato ako personal man jud ko nga maka-experience kay naman tay mga mangutana man kita sa unsa ni sa mga car dealer pila ka sakyanan na ninyong gina release kada adlaw na uban mo napulo kada adlaw sa isa lang nakakuan car dealer. Kung may untag Mitsubishi ana. What about kung napulo na sila? So dunay 100 ka kuan kada adlaw. I-times 12 i-times kuan mo na sa bulan. I-times 12 mo na sa katuig. So pila ka kunya wala man tay bawas. Wala man tay balaod nga ano na tay fish out. Sa kung 10 years na mo siya kanan di man siya. Kay kung halimbawa na mo sul karon 100 kunya kining tuig nimo napoy 100 ka matanggal. So permanente mo na siguro ang sitwasyon sa ubang lugar nga dili sila kaayo makuan tungod kay dunay fish out. Wala pa man tana. Wala pa man tana nga sitwasyon. So ingan unta dapat siyempre ang budagan ng tao. Imagine sa ako lang experience sa among subdivision, sana man napipila naman kabukang na mga sakyanan niya. Karon, pertin puno ang mga anak na nagtrabaho. Mangutang nagsakyan. Kanya ang mga balay gi-occupy na tong garage. Sugaw sa tanan ko tungod kay daghan ang pamilya. So ingana ang sitwasyon. Mao na karon ang dili sa atong kuan, dili maingon nga kuan ako na kanang ako nang pang depensa na ako na ako pero in reality mo gid na siya. Wala gyud tay especially karon wala gyud tay parking spaces. Kulang ka. Mao na perting usa gyud nga problema. So dapat mangita tana katong mga naman tay incentive ordinance. Kinsa to na yung mga luna, especially dira sa syudad, gamito nila as parking, ilang negosyo nya sumala sa mga ordinance is exempted siya sa kwan. Exempted sa realty tax. Exempted mo sana ang gamito nimo. Ang uban siguro wala gyud mo ko kay mas kung sila ang mga negosyo gamito nilang ilang luna dako ang ilang kitaot. So ngana nang siguro ang sitwasyon. As of now ha. Puro kanang car dealer ingon mo sir, bisan na pulo ka brand nga sakyanan. Naapo gyud Kaning surplus. Surplus. Muna siya. Mas mo samot ko kadaghan. Muna siya Dili makontrol. ang kita manggod nga nasa kalsada, siyempre kita busy kay ta gusto halos tanan sakyanan, driver gusto may mauna. Ako Doon na di magbangga, dili magbigayan. So muna siya ang atong kultura karon. Ang kultura gyud nato kay ngana nga walay pakialam, bahala na basta ako lay mauna. Dili man nato pagkuan sa mga uban, pero makita gyud nato. Nga basta naay gamay mosunod mo nang doon na di bangga. Tungod sa mga miscalculation sa mga driver. Driver error din na siya. Uwan maingon adiri ko agi kay dali ra. Ang tanan nag-isip niya agi. Imagine pipila lang kasakanan malak. Tungod na sa kuan sa driver. Mo gani. Nga instead ka kabalo siya nga malak man ko musulod pa ko. Di lang sa ko. Ana ba? Ana nga mga kuan unta. Pero kay makalusot ako ni. Dito na yun ang problema. Walang bigayan, pag binigyan na may luwa. Mo na nga naatna mo tay mga plano kanang stop and go. Kada kanto nimo stop ka kung wala, jo. Pero pag abot mo stop ka, una gid siya kay siya may nakauna pag abot mo. Mo na siya ang one. In fact, ang plano na ako, kung pwede lang, pero kinahanglan tagtawa na. Mo gani Bantay gyud kada kanto kanang obrero, wala man tay traffic na obrero. Mana pwede na siya ang anang mga area. Pero karon siya mga pila na yung mga enforcer karon. Murag nakadungag puro badunggan ako, gadungag ka pirmi. Murag bitag libo la. Dili, ang atong dungag diri ngani. Siyempre, naman gyud mo retire. Nay katong magbinuang, pasensya sila tanggal. O katong mo resign mo nang atong replacement. O katong siyempre mo taliwas na. Wala ka gwanta sa iyang body, sa iyang kuan, ay problema sa lawas. Mo na yung mga replacement na to. Mo na karon nga naay nag-training karon diri. Except anang 20 nga gi-request ko na ako na sa city aside sa atong 150 nga request
di man gyud makaya sa atong syudad ang financial capacity. So gitagaan ko niya 20 kaya nga ang explanation nga kinahanglan ko og satellite dito sa Bunawan. Okay. Gusto ko og satellite dito kay ngano man ang atong Panakan Satellite Office is ang ilang area gikan from Lasang to Azuela. So medyo taas kayo. So dili nila ma-cope up. So mo to request ko so 20 muna pag graduate ani dito na ako na sila install. Yeah, in fact na nakoy coordination sa city economic sa barangay para makakuha ko lugar dito nga pwede na tumayo mga satellite. Pareha sa Toril. O nay mga area dito nga nato nga buta pareha sa unsa ni sa kaya nga tong satellite diri upat pa man, ang 5. Ang Kalinan, Mintal, Toril, Panakan. So kuan pa day. Ang 5 ang atong Bunawan. So mga pila ng mga sakop nimo sir? Ang atong sakop diri tanan-tanan gyud sa tibok sa CTT mo sa upat ka unsa ni unom ka division is 982. Unya ang atong enforcer diha is 628 yata. So 628 kuan nimo halimbawa imo siyang to shifting. So na 300. Bawasan pa nimo na sa cycle. Sa traffic direction and control lang kanang nag-manage. So supposed to be mo na siya sa unsa ni 600 bawasan nimo. Na ako'y cycle, na ako'y SOT, na ako'y bike monitoring team, na ako'y geowalking. Bawasan pa nimo na diha tanan. Unya karon siyempre gi-anticipate nako mag-open na po ng segment sa mga coastal road. Karon mag-open na po tahan kayo dili na to ma-kuan impact. Karong araw ng Davao, pila ka buok ang akong personnel nga makuha sa araw ng Davao. Na ako'y 525 sa araw ng Davao. Sa ayon man lang ganin ako'y 617. So ang magamit ako the whole kuha sa akong araw ng Davao is 1,142. Asa na ako nakuhaon? So dili man kaayo busy ang inyong lugar, tagay ko dag pila ka personnel sa Toril, Kalinan, Bintan, tagay ko Panakan. Kay diri ta magtapok sa usa. So unsa ni? Kay kung naay mga big events diri, mo ginamo realignment of deployment sa mga tao. Kulang din yung tao. Unya, kulang gani, visible pa gid na sila. Nayuban nga mga siyempre di man tagakuha pero nayuban nga mga city para ng ancillary, siyempre, bay-bay man po na sila, kaya need man po nilang tao. So, pero dili kay sila visible. Ang amuha gyud may visible kaya ako ang akong sulti nga ang pangandoy gyud nato diri kung sa atong mga tao gikan sa pag-enter nila sa atong mga border. Kung gikan ka sa Kalinan, gikan ka sa Toril, gikan ka sa Lasang, pagsulod nimo kung unsang itsura sa enforcer na di pagawas nimo mo gyapon itsura mo ginatong para ato maning ginabaligya man nato ang atong syudad. So ingana ang atong panglantaw. Na especially kanang mga dili kinakontrol nato ang pagka courteous nato usa na sa mga topic na ako diri nga kuan. Ako mismo kuan na sila ha. Kay usaon pag promote nato sa atong syudad kung ingana ang atong mga enforcer nga kami ang first contact sa kalsada. Di ba? Kung makita. Oo. Kami ang makita. Okay. So, kuya, ang imong trabaho nyo, taon-taon ka na dili sa imong position, sir, ba? Marang gabot na nagmapil kay years na. Wala pa. Nibalik man ko diri atong 2000. Sige, pabalik man ko ni Mayor Inay diri atong 2017. Atong 2013, diri man ko. So, kabalo naman siguro mo sa ito nga. Ni Laylo sa ako atong 2013. So, pagkabot ni Mayor Inay, ipabalik ko. Bago na ako nakuha ng anti-scam. Nindot ng opisina, hasta ang pagpadagan, or nindot ba? Ade, ang tao lang. Siyempre, di mo ginatumakol. Kaya ang ginatanaw sa mga tao, isa raman, ang kagut sa traffic. So, kung gut ang traffic, pero gingana dahil ang imahin sa kuwan. Pero actually, makita ninyo, dakan siguro po nagpasalamat diri tungkol sa akong courage nga tungkol sa council na may mong department. Kaya kung wala, maro ba kung one army?
wala ko division head. Wala. So, saan na lang na ako napagpuan, nga dako na kayong scope sa trabaho. Nga di na basta-basta ang trabaho. Ay, gani, kailangan mo ng departamento yung lugar Oh, mo. mo na siya nga na, ubay plantilya, kay katong wala pa. Duha ra ka buk plantilya dire. Ang admin lang ang PSO. Morte plantilla sa Ikatulo ko nga tagpo terminos. So kung wala ni, dili mo butog 60 ka plantilya dire. At least nagugay sa paningkam dahil na yung departamento. Kaya mo yun ang ginapangandoy sa uwan, kung departamento ni may budget na yun siya. Ana, karon gani, nasa akong lamisa kay ang akong kuan. Kung saan ako pag towing kanang mga dagko nga truck, trailer. Kuan ko kay Atty. Domingo, pasalamat ko kay ang akong ginapangayo is 50 tons nga towing truck. So nakita ni Atty. Domingo murag kuan, unsaon na lang tong trailer nga wala kay prime mover. So dapat mapalit kag prime mover. So ako kay salamat kung materialize na dayon before sa atong implementation sa clamping ordinance. Kaya nga mong operation diha pag-abot dito, pangitaon sa ang driver kay basig na alang. Kung naa ang driver, tikitan siya. So 500 lang ang imong penalty. Di ba? 500. Tapos kung naa ka, dito na ka. Pahawaon ka, tikitan lang ka. Pag wala ka, pila ka minuto, kung kay basi na sa vicinity, basi nagmerinda lang ng kuan. Bilis sa tagal ni Goy. So, kuan na ka. Kining clamp ka na. Pag wala ka diha. Pero kung ilampas ka na ang tagal mo ni Go, 5 minutes, pag naglampas ka, pag ni-action nag-clam, di na sa pwede istorya. Clam na yun na, di na sa pwede hangyoon. Mo abot siya. Basta pag abot, 6 minutes na, may time sila kuhan. Pag action nag-clam, istoryahan mo din na sa pamyo. I-clam ka yun. So, kuan na to. Judgment call po na sa atong kuan. Judgment call na depende sa reason sa siguro sa driver. Mo satisfied ang atong enforcer, no? Kay dili man na robot po na atong enforcer. Except kung dili na po dog na mga kasabutan din na po na pwede. Ang kay kasagalan niya, ang appeal, kasabutan. instead nga ang tanggalon ang kuan lang, ang clamp, appeal tong enforcer tanggal. Muna yung palisin ni Kwan, hindi ko stricto kayo, madoktor man ka, basta man sa kwan yun sa yun, mga area nga, katong clearing operation sa Di, mga kwan. halimbawa, Grabe ba? naman po yung sa mga on-call mga doktor na kadiya, wala kay kaparkingan, kitabang nimo. Gidakop to. Siguro Oh. gidakop. Kaya nakabayulit, kaya no parking ni area, gidakop yun siya, nakamonitor ko. Muna nga akong gingon nga, kuha na siya. Wait, Judgment call na sa sa enforcer, depende na sa iyang pagpagtanaw sa sitwasyon. Mga ganit. Explain ka na kung doktor ako, sir. May ginamot ako. So, illegal ka, sir. So, basig Gidakop din siya. nakita po siguro sa enforcer nga medyo nagalibay lang itong doktor. Dumatay mo mo. Diba? Di ba niya masatisfy sa explanation? Muna siya ang sitwasyon. Mga sabi nga, nakiusap na usap. Ang pakiusap, depende sa sitwasyon. Ba? Kana siya. May nakiusap na pwedeng tanggapin, may pwedeng hindi. Sabagay, Ito kayo si ako, Juan. kampot ko, ana. Pero, tungod man gud kay naay kuan na sa specify gyud ang kisay mga symptom, dapat kuan gyud nimo. Mga ganit. Sa clamping, sir, pila ang penalty kung halimbawa, gikas sa motor, sa auto, Ang bus, unsa ni ang light vehicle is 2,000. 2,000. Yes. 5,000 ang unsa ni. Truck. Ang Bus. truck. Bus. Muna siya. Unya naapoy mga violation. Halimbawa, kini naman ni sa ordinance nga dapat magputay warning. This is government. Gasuhan man ni sa gobyerno. Kung naay sa katao, halimbawa ikaw na agi imong gilak nini, nasakpan ka, anak kay violation. Pwede ka dakpon, pwede ka mapailan ng kunsa ni. 1,000 ang penalty diha. Unya kung madaot ang kuan kining clamp na may mga logo na, i-detach nimo ang logo, tanggalon nimo, that is 1,000 also parehani. Pero kung maguba gid ang giatimte mo nga tanggalon ang unsa ni ang clamp, naguba siya, na-deform siya, nakay kwan 3,000 ang penalty. Babayaran pa sa mga. Babayaran sa imo. Plus penalty, plus ka na. Aside sa imong penalty illegal parking, bayad ka pa sa imong clamping ordinance Bayad ka pa sa o kung naay mga damage. damage. Ana ang kwan. At least may nanakaroon para ma-lecture ning uban mga bulok. Di sa tinuod lang, ingani ang sitwasyon diha.
tungod banggod sa daghang complaint na namatay diha, may bili lang nila ang trailer o ang truck kunya walay suga. Luoy kayo ang motorista ilabi na ulan, bangga. Disgrasya gyud. Totally fatal gyud. So muna siya nagkuha niya ang violation lang sa illegal parking diha ng mga lugar, mga highways 500. Tanan man gyud 500. So ang kakonsulti kung ako'y negosyante na ako'y delivery diha, napulo ka mo truck ang ipa-deliver, sige ako lang bayad, bayaran mo ako na. So kaya na ko. Now, ang konsulti dapat patasan nato ang penalty. Nya, mayon po sila nga ay pang-revenue naman na sa kwan ako dili sir during mga istorya dili sir kay kung wala jud kay parking diha wala may isa ka dako nga hindi man ka mapinalize og isa ka dako. Pero kung parking ka sigurado ka yun. Now, karon kay kung napulo na, tag 5,000 video yayay. Pero na ako isa ha. Kini na common sense magita. Ang akong sulti nga, dapat kita na dili na apoy responsibility ba ang mga driver, ang mga owner, mga business company, na apoy responsibilidad ba? Since kami lang kanuna yung problema, tagaan ka na ko sila problema be. Ibalik po na ako dahil. Sa ako lang niya, personal din ako ni. Tungkol po sa akong experience. Ibalik din na akong problema. So, ako, kung nanay, parehang ani. Nanay ko, driver, tikitan talanta. 5,000, ticket. Katong akong sulti nga dapat from 500, 5,000 yung illegal parking. 2,000 ang sani, tinuod gina, dako gina siya. Pero wala na siya mulampas sa mando sa LTO nga dapat di anak. Kasi akong purpose para disiplina ang katong driver o katong mga negosyante. Mo gina akong sani ang akong plano. Karon kay naamang gyapon kay kaya man. Duha ra ka buok, so kaya niya biyara kay importante kayo. Ang akong sulti, kung kita mag-enforce na, atong atangan ang driver. Atangan atong driver, siya atong tikitan. Kay kung ato lang i-alarm ang sakyanan, wala siya, ang business owner man mo imubayad. How about ang driver? So, kanunay mo dakpan ang driver. Kanunay siya mubayad og ingon nakadako. Mo yung driver ang mawa na lang ko dire. Problema na karon ang businessman, mangita ang driver. Walay musugot kay nga ang sitwasyon. That is additional. Kuan lang, common sense gyud, common sense nga ipaabot na mensahe. That is a message nga dapat naagi tay responsibilidad ko. Dili kay tungod kay kaya nimo, imo na lang abusohon. Kung kaya mo bayaran, asipat kini kaya mo ako wala bayaran na. Kini ako na lang i-advance ni nga plano. Na magini kompleto mo gid mga plano nato diri. Tungod sa kaguot sa atong Central Business District, parehaan ng Chinatown. Monteverde. Mag-deliver, bugas, bakal, tanan, asukal, mag-diskarga tag pila ka oras. Nakupay nila. Mo'y dagko kayo. So, ang akong sulti diha is mag-propose ko nga dapat ang delivery ang mga lugar is 10 o'clock up to 4 o'clock. Or 5 o'clock sa Kadlaw. 4 o'clock. Mingaw na. 4 o'clock kay magsugod naman ang ang truckman. So, ihana tanan, kamoy mag-deliver diha. Kana dapat. Wala na yun sani. So sa adlaw libre. Libre ang sa adlaw. Tama. Dili na magdudubli kung halimbawa malaw pa ginang kuan kanang bukuha diha ang kuan pero dapat dito na sila mga dagkong kuan kanang warehouse. Dito na. So at least dili na siya madubli. Kung kana mo nang ginapanday pa namo nang amo na pud ang i-propose. Pero dugay na ako nang ginaplano sa nakita nato. Suroy ka diha. O kayo. Dapat yun sa kadlaw o gabi siya mo pero naman ko na istorya. Ana nga wala lagi daw. Kay wala daw sila empleyado nga mo receive. So ang akong sulti, sir, halimbawa mahimo ning ordinance, mangita gitag pagi. Usaw na to pangitag pagi. Basig bawasan nimo tong pangadlaw nimo. Nga mo receive pang gabi. Very simple nga. Pahuway siya pagkabuntag na, pahuway siya. Broken time. Broken time. Ano good nga mga kuan mga sani. Kung himo ang paagi ko just tinuod lang kaya man sa gobyerno dito kung nasa binidalian na trabaho, kadlaw na trabaho, di ba? Tanaw na lagi nato sa kultura lagi gato na kay unay balaod. Dili ang unahon na sa ato, usa na to pag
pagsunod. Mo gani. Kung saan na ito magpalo sa mga balaod. Kung dili, ang nasa mo, saon mo pagsupak. Dili ang pagsunod, ang pagsupak. Kini nga, kwan, kung kini sa ato, balik ka sa mapler. Kung ang ato, gusto na pagkalinaw, dili ka nang gusto na ito, magpasika, ramod lang ano mong nga. Ang usbo nila makita. Siguro, wala pa si anak. Okay pa kayo siya. Paandaron ang iyang motor din siya sa kena, sa ilang balay nga, rumiro ka rangkada, wala pa siya disturbo. Pero na disturbo, dagan yun. Dili lang yun kay, sus, halos kanang mga barangay dire, mga subdivision mo reklamo dito sa mga. Sa Timor, sir. Dili lang ana kanang makasugat. Mo nang makabalo mi sa kung asa. Kana may mo-complain. Mo gani. Nga mo nang mo mi dito. Sa area. So, since nga agyanan, nadyo masakpan. So, pagtanaw nga, uy, kusog, basig mo na. Pagtanaw, uy, modified yun ka, mo nang kusog ka. Mo nang kasagaran. Ay nga na ang sistema sa operation. Dili man may mga nagdagan nga, uy, modified na. Pero sa tanong ni mo sa isa ng forma, may lahi mo sa Mo gani. ano lang ko. Pagkawas sa kumpanya sa motor, usa na diya, kana na lang, wala mo yung usbo. Kana lang akong hangyo siguro nga okay man ang aftermarket na ma-approve ng ordinance nga na dito na lang ta sa rating sa decibel. Nga dili gid nga kung pwede lang kung allowed ang local government unit nga dili ta mo pareha dito sa 4136 nga 99 kay kung pagdala niya dito ni pasa siya 98, 97 pero saba mo pila ra man ang kuan sa saba sumura gyapon. So saba gyapon ang atong Davao, saba gyapon ang atong mga silingan, saba ang atong mga subdivision, saba atong barangay tungod na. So hay may maayo nga ang decibel allowed is katong unsa tong original sound sa factory design nga muffler. Nato ra para nato ra pagpusiga dili disturbo sa tinuod Ang lang. pagkadto nga nasa ko medyo kuan na pod. Wala Ila na pod ko ibasa na. Ila na pod ko nga tiguwa naman ka. O gani. Sir Budi, no, kay di man nato malikayan po nga na may kasagaran kay mga road race kay namang batasan man po o entitlement sa nato. Dili man jud malikayan mo. Pero siyempre, kulang man po sa disiplina man po ng atong mga motorista. Pero naay panahon pero murag ulahin na ba diha pa nila ma-realize ba nga tama dahil nga itong ginahimo na kumpleto na siya, nasa yung anak, nagkasakit yung mama, yung papa. Dili na ito na ana-una. Pero gina-example na ginato ba? Kasagaran mga ito sa mga inga na. Inga na ang sitwasyon. Nga disturbo gid sila. Sa tinuod lang minsan ako sa amo disturbo yun. Sa katri lang gani nato, hinahinitag bangon, magkamata manggaling kay how much more nasa yung kilid. Paturatoy ka og kon nga saba kayo. Tao na bura-bura. Disturbo gid. So ana lang ang kon, ana lang bottom line. Anang bottom line dili kay gusto namo nga Piton sila. kung gusto namo maglingkod lang diri sa opisina, okay ra kayo, mas lami na. Pero tungod man gud kay mandato sa tuwa, may complain, mato kita dito. Kunya, siyempre, tao ra gud ta. Naman jud gamay nga kuan nga dili gid ma-perfect. Di man gani ma-perfect. So, ang kuan diri pag sinabtalay lang kay para kuan. Kung sa wala og mo sundon. Kung nay mali na mo, wala ko. Kung ako, katong naitabong ako kumingon mo ko. Dili ko kasulting nga mali akong tao, kaya nagsulod kami. Kung mali man gyud, wala mi problema. Pwede ka mo contest, kung dili ka satisfied sa contest, pwede ka mo file kaso, administratively o criminally. Kay amo man ang game mo, subi ito, wala mi mahimo. Tubang mo na, kung mo na'y rason nga, tanggalon ta diri, wala ko mahimo eh. Usama na ako na. Mo na'y balaaw mo na, nagsunod man tagba, kayo mag-insist ko. Mag-wild ko diri, nga anong, Sa sunod kita. sa kadugayon mo nimo sa pamulis nga retire ka na siya no di ba? Kalo isa Diyos, ang ako lang yung ginapangunday diri. Kay, diri gi-assign ng iba diri, saning anak ka diri. Kung nisunod ko diri, sugad ako pagka-pulis nga wala ko isabi. Gusto ko na ako magawas nga wala ko isabi. Magani. Mo gina akong foresight. Paningkamutan ako nga, pagsulod ako limpyo ko, gawas ko limpyo. Wala issue. Oo, gina ako bahalag magsakripisyo ko.
Sakripisyo na. Bihira ng inana. Wala jud ko mag-enjoy og luxury diri na day. Mo paglingkod. Yan no ra ka. Tanawan ko ni abta nimo. Nga po kay nadilata raman ko kay nakoy ako mga anak naman. Ako maabta ning ani paghawa na ako diri problema. Pagabot ako diri problema. Kisa may mag-enjoy na. Kabala pud dugang Munay labay na pero Wala man pud ko mingon nga sa ato mo sa komposisyon aga nakoy So, sa ato pa working head ka sa CTK mo. dili man ang ako ning kamot na dito. Ning kamot Upside. ko kanon. Na makapsa. Kada di ako mga tao, mingon man ko. Kanang nahimo na to kagahapon, wala na to. Ayun na to kuno na nga nakahimo kag maayo. Ang atong himuon diri kada minuto, kada oras, kada semana, kada adlaw, kada semana, kada bulan, tuig, maintain ang nato trabaho. Puro gina siya. May dito mo pa sa good. Dili ko na gan. Lagi Ang naman mga experience naman. experience naman, matulog na nimo kay lagyan na nimo. Uno na ba yung ta edad. Grabe na to, dili lang kay dire man. Dili lang kay dire ko sa Davao na-assign. Tinuod patrolman ko. Patrolman ko sa Davao, halos tanan siguro trabaho sa police except traffic. In my 29 years and 4 months and 2 days sa akong panerbisyo, wala di ko ma-assign og traffic. Pero nami schooling. Pila raman ang sa may traffic management, 3A sa traffic management, di ba? Enforcement, education, di ba? Engineering, mura man ay wala. Di nakatunan na mo na. Investigation sa investigation sa traffic na sa mo. Pero wala ko ma-assign dito. Muna siya. Pero patrolman ko diri, assign kong training center, foot patrol, mobile patrol, operator, radio operator, tanan, disc officer, dilas na ako sa investigator. Mo na nga, medyo na ilang tagamay. Kunya, pagka 42 years old na ako, na-appoint ko sa Special Action Force in 1999, na official ko, dito ko na-assign sa Bikutan, dito ko na-assign sa Santa Rosa, Laguna. Assign ko dito, assign ko Subic. Dito ko na-assign sa Morongate. After sa Morongate, dito ko sa Diwalwan. Then balik ko sa Pao. Muna nga akong experience. Nakay matudlog yun sa mga experience nimo na kuan. Kana lang ang ako. Since 2017, bakasyon na ako diri. Halos tanan na enforcer na ako. Nakadungog yun sa kuha. Sa akong experience, kaya matudlog na dito sila. So, ikaw ginato na kay pareha sa mga gwardya. Come on, medyo nag-excel man po ng kaluwi sa Diyos. Ay, kuhan. O, agency. Kay gwardya man po sa una. Nag-school ako. So, nakapo po import sa ila. Nya, diri, uniform. Nakapo po import sa ila. The way, especially pag wear sa uniform, mo na impression sa tao. Daghan sila makataman. Okay. Di ka mo training center. Nahimong ko commander sa ROTC. RTC. Diha nagsugod ang disiplina. Boy Scout pa. Diha nagsugod ang disiplina. Experience. Pero pinanggal ka sa mga Duterte. Pero napaka. Dili. Wala man po ko maging mga pinangga kay dili man yun may magkita. Wala man yun. Pero sa imong nahimo ba sa ang sila ila siguro nakita sa tinuod na sa nila trabaho, ang track record. record. Imposible man ang ginasugya sa tinuod lang diri sa makuha ni. Imposible man po na Mayor Duterte dati pa kay Presidente, kay Sir kay Mayor Baste, kay Mayor Rinday, kay Congressman Pulong. Imposible man po na sila gulay mga information ma-receive sa kawas. Mo sila Oo. record. Siguro po na ako ginapunan kay siguro dili man yung personal yun nga kuhan. Nailan lang ko sa akong trabaho. Murag, nga na lang Sa siguro. performance ba nakita ba? Naabot ko siguro yung binuang sugat na ako diri bahin sa mga unsay naa diri sa kuhan. Mugawas mo na. Mugawas na. Hindi mo na malilong nimo diha sa kuhan, diha sa City Hall. Kung sa imong binuhatan, di ba?
kita mo na, may maka-istorya yun. Wala eh. Mabito niyo nung walay asong makumkum. Ang gaba, di magsaka. Correct din na siya. Di mo saba. Pero wala ko na nung istorya sa mga sir na mga bad na wala. Ako taw-taw naman ko. Bisig sa una sa papulis pagka ilan mo sumudaan antod ko na himo kana chief sa CTT mo wa ko nadunggan na pa. Dili sa pag bula-bula ti kasi wala yung pinadunggan. Namoingon pa na sa sir, ay na oy. Boss. Sila lang mo pa, ingon ko diri. Juan, ang akong ginasulti siya nga, ang tao na ay istorya. We have a story to tell. Din ako. Ngayon ka nang mga line sa desiderata. Even the dull and ignorant, they too have their stories. Naka-istorya sa mong kinabuhi, napod ko istorya. Isa ko daw ang kadlukan. Ginasulti na ako na sila. Dili ko gusto nga mukha magbudaw ng tao. Dili ko gusto nga magbebay ang tao. Kaya kung na ako'y bintahaan na tao, pareha mo anak sa Diyos. Kunya ka na nga akong gibintahaan, o mo na'y pinangga sa Ginoo, iampo ko niya dito, ako'y kasi ko sa Ginoo, muna akong kadlukan. Hindi, muna akong kadlukan eh. Puros man ta pinangga sa Ginoo. Hindi ay sabgad, pantay mo tatanan. Kunya karon ikaw, kay maayo kaya imong relasyon sa Ginoo, gibintahaan ta ka, Siyempre, karon ako'y kasigo eh. gibinuhangan akong pinangga. Hindi ako'y kasiguhon. bitaw, ang tarabot sa Diyos Simple lang tayo. ang tanan maluwas lang. Wala di malaglag. Muna, Biblical na. muna nga, we will be judged according to our deeds. Kinahal na, maghimod yung bayo. Kay ang Diyos, ang tanaw din na sa binuhatan mo. Kung mahimo, bisan na kay binuhatan, maghinulsol ka kay ang gusto sa Diyos, maluwas ang tanan. Ano na siya? Yung Bible na gikat, hindi na himo-himo na ko. So, muratas na itong oras. Okay, Nakailik ko. Kabalo po nga, dagang tag-iskutan na tira pa ng kiniser pa sa muso na kaya ikaw, ikaw yung dapat taasan ng iskutan. Pero syempre, taga na ito naggigayon o taga na nag-adviso nga to sa mga motorista kay syempre namanggoy sa Ironman o sa Parada Dabawin niya. In advance kay basin unya kay kung kanos apa ka katong event diya na maglaray ang mga sakyanan nga wala kabalo katang abiso sa trapiko. Imo nang oras Jericho Abudi ang labaw sa CTT mo. Okay, again, salamat sa kagayunan na hindi gahin rin sa amo sa mga opisina. Natay kalahian sa atong celebration sa araw ng Davao. No, natay pinakadakong event between sa kayang parada nato, dili atong traditional nga Sunday parade. Karon sa March 28, Saturday, muna siya ang atong parada. So na sama sa ruta mo gyapon gikan sa Rojas, Simbricto, Rizal, Ilayo, San Pedro, din Rizal Park. Muna siya. So along that route, bawal ang parking. Bawal ang parking, kanya natay mga road closure. Nakita naman ninyo nga ang plano is nakita na ako sa una nga wala na mag-expand og kanang road close mo nang matrack ang mga sakyanan. Di na sila kalusot. Buta karon before sila mo abot ito sa Ruas, natay regulated nga sa Jacinto, sa Mapini, natay mga regulated para ang mga sakyanan nga mosulod kutob ra gyud sila sa kanto, dili na sila pwede mobalik. Kaya mobalik sila, natrap sila, gusto mo balik, mga PUJ, diha ang gubot. Muna nga nakagita. So muna naghatag po ta og mga personahe, ingato kadagat, atong giuna ko nga 525 para sa parada, yan na po tayo 617 para sa atong Ironman. Ang Ironman mahitabo ang 70.3 is sa 22 na. Pero natay guwapa na bawin niya sa 20. 21 natay Iron Cage. Pero kana siya paghimuon diya sa Coastal Road. So natay mga road closure sa Coastal Road effective March 18 para sa egress sa ilang mga gamit.
direport sa ato sa unsa ni sa parada sa 24 na napuntay initial nga iglesia sa San Pedro para pagtugod atong bigatin. No? Napunta dito sa may Marco Polo sa 26. Na dito kay pagtugod sa stage. So sa 28 mo na tong purong prosedur niya. Nami pa ibalo nga bawal gyud mo parking diya sa unsa ni? Diya sa mao mga ruta na nami ready nami para sa mga flyers. Oh, sa tires. Nya, pagkauman mo ko sa parada de Bawenyo is naipaghimuon nga konserto de Bawenyo. Pagka alas 6 sa hapon onwards. Muna siya nga ang closure nato diha is ang San Pedro Simricto. Dito sa Rizal Bolton muna siya ang Rizal Cookid Road ug diri sa may Bolton Kitson. Mura na siya ang atong conclusion na. Ang atong parada is kung ang tanan nakasulod na sa San Pedro, Pilayo San Pedro, open na tanan ang kwan, pero gradually makasulod ang atong pinakatumoy sa atong parada sa CM Recto Rizal, pwede na ito ma-open ang ROAS. So gradual ang atong pag-open para dili po tayo dilatar ang mga sakyanan. Okay. Tungod niya, salamat kayo sa panahon, Sir Junicio Abude, sa ato ang gaduhan na ni mo nga guesting sa among program. Pumunta, dili nini ang mulahi kayo, no? Balik-balik rami pohon, kunay mga latest, no? So, dini natapos ang atuang kapihan sa Ganampan, ikatkaita na ka-edisyon, kayo mga naisgutan dire, kahapit na ba yung mga anniversary sa Mayo. Pero hangtod sunod di gayon sa susamang Facebook ug YouTube sa live pangisgutanan. Kini ang inyong mga moderator, Ganampan Carlo Dogier, Si Kadanpan Tomas Avancenia Jr. salamat ug Daghang salamat, maayong Salamat. yes. Mang Tomas. Salamat karon. Kining programaha giatud kaninyo sa Drip and Dip Cafe ug Montefrio Garden Resort.